Okay. Ang mabuting balita. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa. At sana napag ningas ina ito, may isang binyagan pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito." Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang kabahayan ay mababahagi. 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang napili ko ritong pagnilayan ay ang paglalaban-laban ng ama at ang anak na lalaki, at ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae. Ang mabuting balita ng Panginoon. Reflection. Sa ating buhay, hindi natin hawak ang kaisipan ng bawat isa. Sa makatuwid, kung anong paniniwala mo, yun ka. Kaya, kung baga ako'y isang magulang sa isang kabahayan, tatanggapin ko kung ano man ang pasya ng aking anak. At sasabihin ko sa kanya, peace be with you. Reflection. Ikaw na. Hindi maiwasan yung division. Yun ba iwasan lang? Nung magkasawa kami ng papa, di ba siya lang nanay niya, mahal na ako ng inay. Magkasama kami sa bahay. Yung parehong nanay, hindi naman nag-uusap. Pero hindi naman sila nag-aaway, nagkakahiyaan. Yun siguro ang ibig sabihin nito. Kahit ba sakit, pagkakaroon ng division, hindi natin gusto mangyari. Yun. Kahit sa tinginan lang, nagkakaroon ng division. Pero, ito, nananampasan, basta, Nagpapasensyahan. nagpapakumbaba. Number 1 ang Ang bawat humility. Yun. Yung division ay nasosolve yun pag merong kapayapaan, kababaang loob. Okay? God bless. Peace be with you all.